Morning po sa inyo. I'm back. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, I'm back for the math tutorial live, guys, sa TikTok. Okay. So, nag-live ako kanina about sa homogeneous second order homogeneous linear differential equation with constant coefficient case 3. So, pwede niyong panoorin niya sa YouTube channel. Na-post ko na. Okay? So, sana yung live na to, tatalakayin natin is all about, di po to guys sa differential equation. Pero ang topic ay initial value problem. Part 1 muna tayo kasi sobrang haba to. Okay. Sige, mag-ano na po na tayo ha. Hantayin na natin yung mag-viewers. Paki-share na po ng live guys. Sa mga nagtatanong lang dyan, ang discussion ay initial value problems. Pero, kasi may pagkukunting second order homogeneous linear DE. Pero ang pinagkaiba, kasi initial values, kasi isa-substitute para makakuha natin yung C1 at yung C2. C1 at C2 ay arbitrary constant po to, di ba? Okay? Sige, magbibigay tayo ng problem. Nalaglag. Sorry. Napasipa pa ang aking, selfie cam. Kita niyo ba? Parang blur ata to. So, game na. Okay naman yung signal ko, guys. Hindi naman kakayanin to ng papel. Okay, dati sample man tayo. Okay. Sample number 1. Tingin. Takay na natin ang camera. Hindi masyado makita. Nagkaka-blur nito. Wait lang muna. I-zoom natin ito. Yan. Okay. Problem number 1 po tayo. Pakishare na lang po ng live. Katapos na mag-live, kakain po ako ng McDo. Ewan ko magla-live ako, magpo-post na lang ako, guys. Meron ba? Game na. Sige, mag-sample muna tayo, ha? Na unti-unti pa. Okay, wala muna tayong 3 intro. Solve muna tayo, guys. Problem number 1. So, y double prime plus y prime minus 2y equal 0. Second order, homogeneous po to. Linear differential equation. Okay? Initial values, medyo, alam mo, talaga nag-umpisa ako, doon ako nasabog na konti. Nakakalito siya, pero may konting practice. Kailangan may praktisado ka mag-compute. Huwag kayo matakot kasi sobrang haba to. Kailangan ng talagang pasensya sa pagko-compute. Kasi nga, ang live natin, walang shortcut, pupunta sa success, di ba? Pag lang tayo atat-atat. Okay, mahaba po ito. Manood ko kayo sa live ko. Okay, game na. So, parang case 1 po to, di ba? Kahit AC method, factoring, quadratic formula, NET1. So, magano muna tayo. Pwede naman factoring, di ba? So, bago pa man yan, characteristic equation po tayo. So, y double prime, gawin natin m squared. Plus yung y prime, gawin natin m. Tapos yung minus 2y, gawin natin 2 na lang. Is equal to 0. Factoring po ito nung grade 8. Solving quadratic equation by factoring. So, gawa tayo ng x figure. Wag na lang. Gets mo naman yan, di ba? So, m, pareha sila ng m. Anong value nito? So, product is negative 2 na ang sum niya is 1, di ba? So, mag-isip kayo, what is the factor of negative 2 na tatama ang positive 1? Positive 2 and negative 1. Nagets? Try nyo mag-Ford method. Sige, positive 2 tas negative 1 is negative 2. So, positive 2 minus 1 is positive 1 or 1 na lang. So, okay naman. So, equal to 0. Then, equate the linear equation. So, gets nyo na, diba? So, m equal. So, in the mindset nyo, sa utak nyo, positive 2 maging negative 1. Opposite lang naman, diba?
negative 1 magiging positive 1 or 1 na lang. So, hindi pa tapos dyan. So, and the final is the general equation. Minsan, sa tinuturo ng teacher nyo, yung napapanood ko sa YouTube, imbis na y of x, dapat y of t. Base lang po sa experience po sa tuturo ng DE. So I suggest sa request ng estudyante, yt na lang. So, y of t. Para mas batok lang po siya, di ba? Pwede naman y of x na lang. Depende naman sa prop natin. So, y of t is equal to c1. Ano value ng unang value natin? c1 times e raised to power of negative. Ay, 2 pala to, sorry. So, m plus 2. So, yung positive 2, nagiging negative 2. So, sorry. Nagkakamali ako. So, negative 2 raised to power of negative 2x. Plus c2 c2 times e raised to power of 1x or x na lang. Bahala kayo. Pero, sa initial value problem, ang given to the following. Y of 0 is equal to 1 and y prime of 0 equal 1. Ito pa yung given. Ito pa yung nakikita natin doon sa YouTube. Di ko alam for the first time Manood lang kayo mabuti Slowly lang po ito kasi medyo hilong-hilo na ako ng konti. Hindi mo malaman kung saan ako papunta. Paka-share na lang po ng live guys Okay, paano itong kinocompute ang initial value problem? So, eto since guhitan mo na to para hindi kayo kalituhan. Palatan kapag final answer, so substitute lang po yung mga C1 at C2 ang final answer. Ganun lang kasi ang initial value problems. So, ang gagawin natin, since kukunin natin to, y, value yan is y of 0 equal C1. Ano i natin? 0, di ba? Yung given, di ba? Plus C2 times C, 0 pa rin. Anong sagot? Since yung E natin, wala na tayong magagawa, 1 na lang for cancel out na to. Ang sagot natin ay, since yung ganito, mamaya na to. So, C1 plus C2 na lang. Yan. Pero, yung ano katapat ng y of 0? 1, di ba? Dito yung lalagay. So, ang gagawin natin dyan, transpose na lang. Anong gagawin? Para may hanap natin yung C1, di ba? So, ganitong format. So, sa mga nakakalito, labas natin si C1. Then, yung, di ba, positive C2, transpose sa kaliwa para magiging negative. Ang kasulatan niya, 1 minus C sub 2. Sa mga nakakalito, di pa saan nakagaling ang 1 minus C2? Kasi yung positive C2, transpose sa kaliwa para magiging negative C2. So, ito na yung magiging rekta. Okay, yun yung magiging rekta natin. Okay. Saglit lang, wait lang. Okay. Medyo kalituan nito. Hindi ko malaman ano gagawin ko dito YouTube lang po to. Okay, para makuha mo natin yung y prime, ito, unahin natin to. So, etong initial na to, dito magagaling. Sa mga nakakalito dyan, ito. So, y prime of t equal, what is derivative for C1 times e raised to power of negative 2x? Derivatives hindi integral. Ito derivatives. Bababa natin yung negative 2, general power rule. So, negative 2 yan. Bakit nakasama yung 2x? Yan lang.
So, baba natin yung 2. Wala na yung 2x, di ba? So, negative 2, baba yung 2, tapos C1 times E raised to the power of negative 2x. Kasi ang E, pag nagdi-derivatives ka, ganun pa rin ang sagot. Wala pinagbago. Ganun lang yan. Plus, what is the derivative for the 1x? 1 na lang, di ba? 1, tapos C2, E raised to the power of 1x. Yan. Ito na. Anong gagawin? Or pwede naman C2 na lang. Depende, para makita. Or pwede naman mamakita. Or kaya, matik kasi, babaw yung 1. Pero sa mga nakakalito, babaw yung 1 kasi general power dito sa C2. Ganun lang. So, biburahin ko baka kasi makakita ng professor natin. Understood na po yung 1 yung numerical coefficient niya. So, para makuha natin yung y double prime, ganito. So, y prime of 0 equal to C1 e raised to the power of 0 plus C2 e raised to the power of 0. Anong sagot? Since e raised to the power of 0, 1 or cancel na lang. Ilan na? Is negative 2 C1 plus C sub 2. Ano yung y prime of 0? Anong katapat nun? 1. Dito yung nalagay. Then, saglit lang. Ay, hello po, Engineer Kevin. Walaan na lang po to. Laro-laro ko lang. Hindi, charot lang. Nakita ko lang ko sa YouTube. Initial values po ito, sir. Okay, so, paano? Saan na ba tayo continue? Medyo nakakalito. Okay. Yan. C1. Okay, gets. So, dito guys, saan ba ako? Nandito na. Etong ganito, sa mga nakakalito, eto yung C1, di ba? Ganun ko na lang kasi baka mamaya magkalito tayo. Paano natin, ito yung pagagalawin natin. So, 1 equal negative 2. Ano ba yung value na C1? C sub 1 natin ito. Quantity 1 minus, ano value na C2 natin? Value na C2 natin ay nanonood si Engineer JT, hello po. Thank you sa pag-live, guys. Okay, gets. So, C2. C2, okay, C2. Quantity. Plus 2. Okay, tignan natin para nakakalito kasi eh. Okay, gets. Ito C1, di ba? Sa mga nakakalito, sa may kinukuha yung C1 ito. To make sure, kapag mag-grouping symbol po kayo ng parenthesis, huwag nyo talagang kalimutan na maglagay ng parenthesis. Baka mamaya, magdidikit-dikit lang siya. Gaya nito, C1, ganito. Kung ano kayo tumingin sa paninin nyo, kung hindi kayo kalituhan, mag-wait na lang po kayo para ma-memorize. Distribute po to, ilan? 1 equal negative 2 minus 2C2, C sub 2 plus C2. Okay, combine like terms. My God. Transpose sa kabila to ay sa kaliwa magiging 2 plus 1. Combine like terms, itong paalala ha.
So, negative 2 plus 1 is negative 1. Oh, teka, positive pala to, no? Mali pala ako. Negative 2 times 1 is negative 2. Negative. Mali lang talaga ako. So, positive 2 plus positive 1, positive 2 plus 1, combined like terms is, 3C sub 2. So, combine 3 is equal to 3 sub 3C sub 2. Divide both sides by 3 para makuha mo yung value ng C sub 2. Ilan? 1. So, babaliktarin natin. Hindi ako sanay ng baliktaran. Yan, eto. Eto na siya, sagot. Okay, wait lang. Medyo kinakabahan ako. Alam mo na. Yung C sub 1 natin, eto, plug in natin. Sa mga nakakalito, dito na lang ha. C sub 1 is equal to 1 minus C sub 2. Ano yung, meron na tayong value na C sub 2, di ba? Substitute lang. 1 minus 1 is automatic 0. So, C sub 1 po tayo. Anong gagawin? Kapag initial value problem, guys, ganito. Di ba, ginuhitan ko lang po yung pinaka-general solution. Ay, yung isa-substitute natin, yung arbitrary constant, yung C1 and C2 yung pinakasagot. So, ito yung pagagalawin natin at isa-substitute para ito yung magiging final answer natin. So, right here, y of t is equal to C1 e raised to the power of negative 2x plus C sub 2 e raised to the power of 1x. So, ano yung C1 natin? Di ba 0? Times e raised to the power of 2x. Plus C2 is 1 times e raised to the power of 1x. Eh, since 0 na yan, cancel out kasi 0 na yan. So, matitira ay 1 times e raised to the power of 1x, matik e raised to the power of 1x, or in simply, the final answer, baka mamaya kasi masilan ma-teacher nyo, kailangan prime po yung magiging final answer. So, y equal e raised to the power of x dala. Final answer. May tanong? Ang hirap eh. Tanong kayo dito sa problem na to. Kung may merong mali, paki-comment down below, okay? Parang hindi yata kita yung hilang dito. Hindi masyado makita, no? Okay, screenshot na natin to, guys. Ayusin natin yung camera. Ala, na-warning tayo ni TikTok. Okay na to? Pwede na to? Yan. At ano yung parang initial value. Para ka lang substitute lang naman, di ba? Pag first time kasi ako, noon ako natagalan ng 1 minuto. Yun. Nagets? Sige, screenshot mo muna 20 seconds, okay? 1, 2, 3 muna tayo. Ayan na ba? Initial values problem po. Part 1 muna tayo kasi hindi na naging madali yung pag-aralan to. Di yan na. Okay? Okay na ba? Next problem. Balik rin natin ito sa papel. Okay, game na. Second problem. Y double prime plus 4y prime plus 3y equals 0 which is the following. Y of 0 is equal to 2 and y prime of 0 is equal to
negative 1. Ala, ano nangyari? Game na ba? So, sundan nyo na lang ako. Okay, game. Hindi masyado makita. So, game na tayo. Kaka-blur. Okay, sige, sundan. Sa paano? Ito, case 1. Okay? So, gawin natin general solution. So, m squared plus 4m plus 3 equals 0. Okay? Alam nyo na factoring by grouping, di ba? Okay, so m plus 1, m plus 3. 1 times 3 is 3. 1 plus 3 is 4. Tama naman. Is equal to 0. Gets nyo na, di ba? M is equal to, switch the sign. So, positive magiging negative 1. Then, positive 3 magiging negative 3. Ganun lang kasimple. Nilogic ko lang para mas hindi naman humaba, di ba? So, the general solution will be the following. So, y of t na lang is equal to C1 times e raised to the power of negative 1x plus C2 times e raised to the power of the negative 3x. Yan. Para mali yata yung ano ko. Dapat sana T. Oo nga, T talaga no. Pero ayaw mo na. Kasi, sige, baguhin na natin yung ano. T natin. Kasi magkamali. T na lang siguro. Ayan. Baguhin natin yung ano, T. Para, kasi dito, dyan na ako nasasanay sa X. Sana all may X. So, baka kasi kapanood nyo yata na math professor natin eh. Ibang letter natin. So, gawin natin T nito para ganun lang. Mas complicated. Ako lang to ha. Letter T lang to ha. T na lang ha. Kasi yung madalas ito tinuturo sa mga DE. Kailangan madalas T. Yung minsan X lang siya. Yan. T na lang. Variable lang naman pinagkaiba. Ganun pa rin process yan. Walang naman kasi arte-arte. Yeah, ganun. Diba? Binago ko lang yung X. Ayaw nilang ng X. Kaya T na lang para mas sikat lang po siya. Kasi di naman ako talaga akong typically na math teacher eh. Sa mga math professor kasi, baka mamaya sa differential equation, madalas T lang talaga yung magiging variable yung ginagamit. Kapag nagko-compute ka ng differential equation. T lang po talaga. Okay, balik muna tayo dito. Sige, screenshot mo muna to. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaya, wait lang. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Okay, yo, balik muna tayo dito, yo. So, ito na po yung general solution natin, guys, ah. Kita nyo na. Yan. Yan. Balik. So, hindi pa tayo tapos. Guwitan ko lang to para matandaan nyo, para di kayo nagkalituhan. So, guunin natin yung y prime of t. Derivatives mo itong bawat ganito. So, derivatives ng ganyan, gets nyo na, is negative 1. Kasi hindi naman sinusulat yung 1. Understood na po siya. So, negative C1 e raised to the power of t na lang. Plus negative, kaso may negative. Positive plus negative is negative. So, negative 3c sub 2 e raised to the power of negative 3t. So, ito na po yung magiging derivatives ng ganito. Yan. Sandali lang. Anong gagawin? Anong unang gagawin? Siyempre, ito pagagalawin natin.
So, ito ay gawin natin yung ito. Guys, ito pagagalawin natin ito. So, y of 0 is equal to c sub 1 e raised to the power of 0. Gets nyo yan, di ba? 0 yan. Ilan? Cancel out na. Magiging c1 plus c2. c1, c2. Pero equal siya sa 2 dito. Okay, gets? Nagets niya? Dito naman ay initial po ng ganito. So, y prime of 0 is equal to, since teka lang. Copy na lang po itong eto. Yan. So, negative c1 e raised to the power of 0 plus negative 3 c2 raised to the power of e raised to the power of 0. Matik ganito. 1 na lang yan. Or kaya, negative c1, change the sign. Kaya may ganito. Magiging negative 3c2. Ano equal? Negative 1, di ba? Sa mga nakakalito, substitute lang naman. Yan. Negative 1. Yan. Nakita nyo na? Parang labo. Yan. Okay, so, sa mga nagkalituhan, guys, etong y equal 0, asan ba? Asan ba ako? Ito pagagalawin natin. Okay, ito paggalawin natin. 'Di ba para mahanap natin C1, transpose sa kabila yung negative, yung positive C2 or C sub 2 para bang negative. So magiging 2 minus C2. Ito yung magiging natin. Initial substitution for C1. Yan. Baka mamaya magkakalituan na, di ba? Dito naman ang y prime natin ay anong gagawin natin? So, ang C1 natin sa mga nakakalito, eto, substitute lang naman. Kasi may negative, hindi pwede walang parenthesis kasi may negative. Marami nagkakamali ng mga estudyante. Mali. This is the wrong of the theories. May negative sign pero nakakalimutan maglagay ng parenthesis. So, ito yung pagkakamali para sa mga students. So, take down na mag-ingat kayo sa negative sign. Marami nagkakamali. So, negative parenthesis hindi pwede wala. So, value nito ay 2 minus C2. Minus C2. Yan. Yan. Minus 3 C2. Equal 1. Yan. Distribute lang yung negative sign, di ba? Ilan? Negative 2. Negative, positive. C2 minus 3 C2 was negative 1. Combine like terms. May combine like terms ba to? Ito. Yan. Transpose sa kabila to. Ilan? 2 minus 1 is equal to positive 1 minus 3 is negative 2. C sub 2. 1 yan, di ba? Ganyan. It's negative 2, C2. C2. Yan. Divide boses may negative 2. Na negative 2 para magiging C2 na siya. Final answer will be D. C sub 2 is equal to negative 1/2. Sa mga nakakalito, ganito. Nilipat ko yung negative 2 sa kaliwa para magiging matira is C2 minus 3. Hindi negative 2 kasi positive 1 minus negative 3. Negative ang una kasi siya yung malaki. 3 siya, tas negative. 3 minus 1 is negative 2. C2.
Ano yun? Ito yun. Ito yung magiging ano natin. Ang susunod ay yung, alam mo ba yung ito? Ito yung pagagalawin natin. Teka lang. C1. Ay, C1 natin. Ito yung C1 natin na akit natin kay C1. Akit natin. So, C1 is equal to 2 minus C2. Para makuha natin yung C1. So, 2. Anong value ng C2 natin? Kaso negative. Negative 1/2. Oh, magiging 2. Negative times negative is positive. Di makita. 1/2. Pag inano mo siya, 2 and 1/2 or tinatawag nila na 2 times 2 is 4 plus 1 is 5/2. Or pwede naman, kung ayaw ng naka-fraction bar, pwede 2.5 na lang. Kasi 5 divided by 2, 2.5. So, ito na yung magiging ano natin. Final answer. So, i-translate ulit into general solution is substitute na to. So, ito yung C1, di ba? So, ito pagalawin natin, guys. Ito, yan. Ito. Final answer will be ito. So, susulatan natin dito. Y sub t is equal to C1 e raised to power of negative t na lang. Understood naman yung 1, di ba? Plus C sub 2 e raised to power of negative 3t. Substitute mo yung pinakasagot na C1 at C2. Ano yung C1 natin? Yung pinaka-final answer is 5/2. So, 5/2 e raised to power of negative t. Plus yung C2 natin, ito. Para fractional, di ba? So, kaso may negative. Change the sign. Negative times positive is negative. Negative 1/2 e raised to power of negative 3t. Final answer. May tanong kayo dito? Kayo naman. Ano po topic po dito sa DE? Ang pamagat po ay kay Litstrits. Initial value problem po, IBP. Sino di engineer student dyan na kumukuha sila ng ito. Initial values problem. IBP. Haba nito, no? Hi po, Sir JT. Initial value problem po ang topics. What is this all about? Initial values problem po. Second order homogeneous linear differential equation. Initial values. Nakita ko lang po sa YouTube. Trap ko lang to i-solve siya. Sige, screenshot niya. Kung may mali, guys, comment down below kung may mali dito sa solution na to. Init! Teka lang, hirap niya ito. Trip ko lang sagutan kasi masarap ito panoorin. Okay na ba? Kung nagtatanong, hindi yung tinatanggap yung fraction form. Pwede decimal, pwede fraction. Depende sa tinuturong teacher nyo. Okay? Oo. Sige, screenshot mo muna ito yung mga problem, okay? Konti lang po magkapampangan kasi tatay ko kapampangan. Konti lang. Do you teach pre-cal? Matagal kasi hindi ako nakapagturo ng pre-cal. Dati nagtuturo ko ng pre-calculus sa live ko. Matagal na siya. Baka sa June, magtuturo din ako ng Eclipse. Eclipse ba sa pre-calculus?
Okay. Para sa akin ito, like anong application nito, asking this para aware ka kung sino i-solve mo. Okay, sige po. Ah, okay, sige po. Kasi pag nagdi ka, Sir Kevin, mag-application, ang application nito, kapag nag-aaral ka ng physics, yan, sa physics. Kasi like example, yung nag-aaral ka ng physics, sa statics, thermodynamics, like ganon. Ilang po. Yun yung magiging application ko, like me. Yun lang, wala na po ako masabi. Okay. Okay na ba? Wala na po ako masabi. So next problem po tayo guys. Yun lang. Next problem. Turuan kita ng sagot here para di lang nagsasagihin. Sige po, turuan mo na lang po ako. Mahirap na talaga ako pagdating sa mga grammar lang. Sir, hindi ako katalinohan. Sa mga hindi nakakalam, ako po yung average student at hindi ako honor student. Yun lang. Basta sadyang pasadong awa ka lang ako. Okay. Next problem. Nahulog yung camera. Sorry. Ay, sorry. Napasipa ko yung camera. Karma. Nabi yung camera ko. Wala kasi akong ilaw dito eh. Next problem. Okay, 6 y double prime minus 5y prime plus y equals 0. Which is the following. Y of 0 is equal to 4 and y prime of 0 is equal to 0. Conic section. Meron na po ako sa YouTube channel yan. Yung parabola tsaka circle. Nagturo na ako ng dati sa Freecon. Matagal na. So, yung unang tinuro ko ay parabola. Pangalawa ay circle. Yung circle para medyo lang po yung tinuro ko. Blur talaga. Kita nyo ba? Okay, sige. Mag-solve na tayo. Okay? Game. Sige, solve na. Unang gagawin, since case 1 po ito, factorable po siya. Kaya lang problema, ang kasi solving quadratic equation by factoring kapag ang a natin is less than to 1. Kasi mas malaki nga naman yung value of numerical coefficient natin, yung ng a natin is less than to 1. Or greater than to 1 sa symbol, di ba? So, gawin natin characteristic equation. So, 6m squared. Kakain ako ng McDo mamaya eh. Gutom na ako eh. So, yung 5y prime, gawin natin 5m. Tapos, yung plus y, magiging 1 na lang. Equals 0. Okay? Factorable AC method, kahit alin, basta mahalaga, makagawa mo yung 2 roots. Okay? So, sabi dito, negative 3m plus 1, tapos negative 2m plus 1 daw. Equal 0. Equal 0. Saglit. Accidentally. Okay na ba? So, dito, guys, okay na. Pag din-distribute mo itong point method, natatamaan siya. Okay naman, di ba? So, dito right here, negative 3m plus 1 equals 0. Tapos, transpose sa kabila yung positive 1 or transpose sa kanan, magiging negative 3m equal 1. Divide ko sa negative 3 equal m equal 1/3.
Then, dito sa kabila, negative 2m plus 1 equals 0. Negative 2m equal positive 1 maging negative 1. Divide ko sa negative 2. Ilan? 1 half. Yan, may 2 roots na tayo. So, final answer in general solution is y of dt equal c sub 1 e raised to the power of negative 1/3. Mag-x na naman ako. Ano ba yan? T plus c sub 2 e raised to the power of 1 half t. Guhit. Para mas hindi nagkalituwa. Okay. Tignan natin yung ano ko. Magtitiba ako. Naman ako nakita nito. Okay. Initial values po ito. Okay, ang gagawin natin dyan, guys. Kukunin natin yung derivatives ng ganito. Di ba yung sagot natin sa general solution? I-derivatives natin ulit ng general solution. So, ang tatawagin natin dyan ay y prime of t equals, what is derivatives for c1 times e raised to the power of negative 1/3 t is negative 1/3 c1 e raised to the power of negative 1/3 t. Last derivatives na yun is 1 half c sub 2 e raised to the power of 1 half t. So, ito na magiging derivatives yan. Pero guys, ito pagagalawin natin. So, C ano natin to? So, y of d0 is equal to c1 e raised to the power 0 plus c2 raised to the power e times c2 e raised to the power 0. Matik ganyan, magiging C1 plus C2. Pero, anong ba yun ano katapat ng y of 0? Before, di ba? Yeah. Final. Hindi pa final answer to. Hindi pa final answer to. Ta-transpose ba to into C1? So, C1 equals, transpose sa kaliwa para maging negative. So, 4 minus C sub 2. Sa mga kalituan dyan, ito na yan. Yan. Gets? Then, yung y prime nito, guys, y prime ito. Yan. So, y prime of 0 is equal to negative. Bakit nawawala yung negative? Okay. Saglit lang. Parang mali ata. Parang mali. Negative pala to, no? Negative pala to. Negative. Positive pala to. Sorry. Na-error po ako. Negative 3m plus minus. Nakalimutan ko yung mag-transpose. Dinoble check ko muna ba magkamali. So, 1/3 pala to. 1/3 to 1/3. Hindi po rin negative yan. Yan. Baka magkalimutan. Mali lang. So, 1/3 C1 times C plus 1 half C2 is the power of 0. Edi ilan? Ano yung katapat nito? 0, di ba? 1/3 C1 cancel to plus 1 half C2. Yan. Then, ang gagawin natin, ano yung C1 natin? Eto, copy na lang to. Yan. So, 1/3 quantity, ha? Ano?
Alin? Sige, wait lang. Dahil kung dito, walang tao dyan. May nanonood na tatay. Yan. Paano malaman ang Scott's aptitude mo ni si Juan, di ba? Ganito, may parenthesis. May makalimutan may parenthesis plus 1/2 C2. Distribute lang. Lan. Medyo nahirap. 1/3 times 4. Multiplication of fraction. So, 4/3. Minus 1/3 C2. Plus 1/2 C2. Yan. So, ano man gagawin natin? So, kung by like terms, palabas natin tong 4/3 o 4/3. Negative 4/3. Titira ay... Pero ganito ang... hello po, real C2 twist. Initial value problem po sa DE. Homogeneous linear differential equation. Second order, homogeneous linear DE. With the initial values problem. Gets nyo? Pero ang priority, guys, mauna yung 1/2 kasi siya yung malaki. Ito malit lang yan, di ba? So, 1/2 minus 1/3. Factor out, Yan. Sa mga nakakalito, binaliktad ko muna. Hindi, hindi ko naman siyang trenounce po. Hindi ko pinapalitan sign. Nilipat ko lang dito. I-align ko na po yung mas malaki kasi dito. Is factor out din. Yun lang. So, subtraction of dissimilar fractions. Ilan? So, 3/6 minus 2/6. Paano? So, LCD ng 2 and 3. 2, tapos 2. 3, 6. So, 6. Okay, 6. 6 divided by 2, 3. Yan. 6 divided by 3 is 2. Yan. Okay na. Anong gagawin? 4/3. 4/3. Yan, value 6 to. Ha? Value 6. Opo na i-biogesic yan. So, subtract, since para sila denominator, subtract the numerator. So, magiging 1/6 C sub 2. So, para matanggal yung 6, multiply both sides by 6. Yan. Cancel out. Ito, lowest term po. 1 and 2. Ilan? 2 times negative 4 is negative 8 C2. Final answer na to. Yan. Okay? Ito naman, para makuha natin yung C1 natin. So, ang C1 natin ito. Pagagalawin natin ito. C1 is equal to 4 minus C sub 2. 4, C2 natin is negative 8. C1 natin, hindi. So, anong gagawin? Ito yung value natin ng natin, yung sagot natin, yung general solution natin. So, y of t. Okay. Di ba dapat positive 130? Okay, sige. Wait lang. Yan, ito na po yan. Ito na po. Double check niya lang po. Pwede positive, pwede wala. Okay? So, y raised to power, y of t is equal to ito. C1 e raised to power of 1 t plus C2 e raised to power of 1/2 2t. Equal
C1 natin ay 12, di ba? 12 raised to the power of 130 plus C2 ay 8. So may negative. Ganito. Ayoko na sumulat ng mahaba. Positive times negative is negative. Ay, sorry. E pala yan. E na lang natin. E, 1/2 T. So, this is the final answer. Yan. Okay, screenshot mo na lang po yung solution. May nagtanong dito. E raised to 130. E raised to 130. Ito na po yung sinabi ko, real city. Double check na lang po yung solution. Kung pa mali, ulitin natin. Ito. Pwede naman positive 130 or wala. Depende sa proof niyo. Okay, wait lang. May namali yata yung solution. O nga no. Okay na. Minali ko lang to baka kasi magkamali. Okay na. Malinis ng aking papel. 130 na lang. Noon na mali na kasi nilito talaga ako. Inayos ko lang to. Yan. Okay na ba? Okay na. Okay na. Hindi na yung negative. Namali lang kasi ito daging dahilan. Yan. Kasi screenshot niya, screenshot. Yan. Okay na ba? Nakakapagod eh. So, kumain ng McDo. Excited ako kumain ng McDo. Anong problem na to? Anong problem na? Pangatlong problem na to. Hindi pa mga-apat na guys. Thank you for follow. Hi po. Welcome to the vlog. Welcome to the live show. Tamat. Okay na ba? Nakakabaliw kasi yung initial values nakakalito. Wait lang. Double check ko nga po para... Okay na ba? Okay, last problem. Not for the list. Part 2 na lang po tayo mag-aabang ha. Tayo magaga. Apat na gaming ko yung ginawa ko kasi pinag-trip ko lang. Okay, last na to ha. May pupunta ako sa McDo. Kakain ako. Ay! Okay, na. Last problem part na not for the list. So, sa part 2 muna tayo magkikita ha. Kasi haba nito. Okay, so last problem part not for the list. So, y double prime plus 3y equal 0. Ito yung medyo mahirap itong part na to. Ano yan? So, kakastart ko lang. Sige, try na natin sa TikTok. Itong problem na to. Sige, sulatin ko man yung guess ha. Ang kakayanin. Hindi ko ipapromise yan. Ano yan? Hindi ko alam yan. Ano to? Ba't iba tong given na to? O paano yan? Hindi ko nga rin alam yan eh. Kakampisa ko lang to. Turo mo ko ng ganyan. Kaya magpa-part 2 tayo dito. Hindi ko kaya sagutan to eh. Aralin ko na lang sa iyo kasi hindi ko alam. Kasi ito yung napanood ko sa YouTube. Ito muna yung mga basic. Hindi ko mapapromise baka kasi mabasya ko. Pero sana ito. Pangalan nito? Cyril C2 Tricks. Factor lang kaya ko. Tama po kayo siya. Factor lang kaya niya. Baka naman, aralin ko na lang yan sa part 2.
Kaka-start ko lang eh. Pwede sana eto i-given eh. Derivatives to, di ba? Manual natin. Subukan natin ha. Pag mali, wag na lang. Try ko muna promise. Kung pag inaral mo to si to try natin. Ito naman ang ganito. So, gawin natin, baka kung may electives to, di ba? So, derivatives, parang nakita ko doon kay engineer math, di ba? So, pag ganitong initial derivatives yan, so, m squared minus m minus 5 quantity. Gawin natin m nito. Kung kaya ko ba? Baka mapaya pa ako Alam, may wifi pa. Patay. Delikado to. Tama ba? Hindi ko pa sigurado. I'm not quite sure. Uy, ang hirap itong mag-distribute Yan. Hindi pa ako sigurado. Oh, may mali na. Hindi ko rin alam. Bill, Sito. A for M. Paano to? Mamaya balikan na natin to. Ito muna. Hindi ko alam ang pag-aaral nito. Hindi ko alam ang proseso. Okay na. Ito muna sagutan natin. Yan. Yan. So, yan. Since hindi po siya kumpleto, pagkukumpleto natin to. 0 y prime plus 3 y equals 0. So, gawin natin characteristic equation. So, m squared plus matik, hindi na to kasama. So, 3. Sandali. Parang may mali. Y prime ba to? Mali ata to. Y prime. Teka lang, wait lang. Namamali talaga ako. Yan. Yan. Ulitin ka, y double prime plus 3y prime. Namali yan yung sulat ko. So, pleto natin to. Hindi ko alam pag-proseso. Makita natin to ay positive 0y. Matic talaga 0. Hindi na to sinusulat. So, ito yan. Yan, factoring by GCF. The greatest monomial factor. GCM pala. So, m tapos m plus 3. Kasi, lowest exponent natin yung lowest exponent. That exponent is 2 in 1. So, lowest exponent is m raised to the power of 1. M na lang. Siya yung lalabas. 3m divided by m is m. Mali pala. M squared divided by m is m. 3m divided by m is 3. Ito na po yan. So, ang nasagot is m is equal to 0 and m is equal to negative 3. Yan. Hindi ko alam yan. Paano ba? Yan. Ang gagawin natin dyan, yan. So, yung magiging general solution natin will be the y raised to the power of t is equal to, double check natin, baka magkamali pa. Okay na, di ba? So, c sub 1 e raised to the power of 0 x. X na naman. Sanay ako sa x, hindi ako sanay sa letter t. Nag-aaral ako ng high school math algebra, di ba? Plus c2 times e raised to the power of negative 3t. Guhit na lang ito. Yan. Guhit na lang ito. Hindi ko alam yung proseso ito Ano ba to? Search natin to sa YouTube para sigurado tayo. Kakupisa ko lang Sa part 2 tayo magkikita. Yan. Gagawin natin dyan,
which is the following. May nakalimutan ako. So, y of 0 is equal to negative 2 and y prime of 0 is equal to 3. Okay. Y prime of t. Kukunin natin ang derivative since sinagot natin sa general solution. Oo nga pala, guys. Since, 1 na to, cancel out yung 1, magiging C1 na lang. So, matik ay C1 plus C2 e raised to the power of 3t. Yan. Nanulo ko na. Erase. Yan. Ito yung magiging natin. So, wag na napapakalaman. Ito yung pakalaman natin. Here yung final answer, diba? Derivative ng C1, derivative ng C1, kasi si arbitrary constant po to. So, derivative ng constant yan, yung C, constant po to is 0. Last derivative ng C2 times e raised to the power of 3t is negative times positive is negative. Tamad lang talaga akong pagpaulit-ulit. 3 tapos C2 e raised to the power of negative 3t. Yan. Pero tatanggalin natin to, magiging na siya, magiging negative 3 C2 e raised to the power of negative 3t. Hindi magiging natin, y prime natin. Okay? Gets na? Ano gagawin natin? So, dito, right here, mamali na naman ako. Dito na nga lang, para hindi magkalituan. So, y of 0 is equal to C 1. Kaso wala naman tayong C, di ba? Wala. Matik wala. So, plus C2 is para 0. Matik. C1 plus C2 pala. Sorry. C2. Yan. Ano yung natin, katapat natin? Is 2. Is 2. Yan. 2. Ito. Para makalituan tayo, para makuha natin yung natin, C1. Yung C1, transpose ito sa, wait lang. Transpose ito sa kabila yung positive C2 para maging negative. So, ang magiging kalabasan will be the C1 is equal to negative 2 minus C2. Yun yung magiging natin, kalituan natin. Yan. Okay? Ano gagawin natin? So, yung natin, yung y prime natin, ito yung pagagalawin natin. So, ito, y prime. Mamaya magkalituan tayo. So, yan. So, y prime of 0 equals negative 3 C2 e raised to the power 0. Matik ganito. So, magiging negative 3 C2. Ano yung katapat ng y prime of 0? 83. Yan. Yun yung magiging resolution na. Yun yung magiging panibagong equation natin. Yan. Hindi ko kaya. Asan si Papa? Nasa loob. O yeah, baka mamayang gabi, balikan ko na lang po yung sinunod natin. Kapag gusto ko aralin to. Hindi ko alam yung proseso nito. Paano ba to? Yan. Mali na agad eh. Ay, hindi ko rin alam. Ano ba gagawin natin? O, since ito, matik ganito na. So, divide boss by negative 3. Negative 1 is C2.
Eto, asan na ba yun? Nalilito na ako eh. Yung C2. Yan. Yan, yung C1 natin. Asaan? Eto, hindi pagkagalawin natin. Since meron na tayong C2, C1 na lang kailangan. C1 is equal to negative 2 minus 1. Bakit minus 1? Ito yung sagot natin sa C2, di ba? Ang makalimutan may parenthesis. Negative 2 plus 1 is negative 1. C1 natin. Yan. Ito. Okay, so matik. Final answer will be the, hindi pa tapos. So, dito, guys, itong ganito, ay, ayan. Kokopyahin ko na para makalituan. So, y of t equals c1 plus c2 times e raised to the power of negative t. Yung c1 natin ay, ito, negative 1 plus c2 natin is negative 1. Change the sign. C2 e raised to the power of dt. Or sinimplify natin, pagpapakalitan yung mga teacher nyo, negative 1, positive times negative is negative, C2 na lang e raised to the power of negative 3t. This is the final answer. Yeah. Okay na ba? That's all. Okay, so ito, later ko na lang po i-post kasi kakain ako ng maklo. Yan. Screenshot nyo na lang po yung sagot ha. 490 na pala guys, no? Haba talaga ng initial values problem, oh. Sige, sasagutin natin na galing kay Real C2 Hindi ko mabasa. Yan, hindi ko alam ang sagutan kasi hindi ko pa naranasan yan. Yan, sige. Screenshot mo muna 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay? Screenshot. Mali na agad ito eh. Ah. Apa nay? Yan po yung DEP exam namin. Okay. Final exam pala niya. Sige, subukan natin sagot yung mamaya pag uwi ko do galing Jollibee. Ayun na, makdo. Oh, mas mali na. Mali na talaga. Hindi ko naman alam yung question na to eh. Yan. Yan, okay na. Okay ko po eh, mag-end live na. Papost ko na to sa YouTube Part 1 lang po ito. At yung solution, ipopost ko po yan sa TikTok. Bye-bye po, ingat kayo, yun lang. Hindi ko lang kung mag-relive ako mamayang gabi. Susubukan natin yung sagot ni Real C2. Okay. Bye-bye po, yun lang. Yun lang, bye-bye. Kailangan ko na kumain. Gutom na ako. So, hindi ko lang kung magre-relive ako mamayang gabi or sa Lunes na lang. Depende sa food. Okay? Bye-bye po, kapag kakain na, yun lang. Ingat kayo at mag-aaral kayo mabuti. Bye-bye for the part 2 of the initial value problem. Okay? Bye-bye po. Yun lang. Sisi, thank you sa pag-like na live ko. Bakit? Dito tayo ko yung McDo. Yung yung kiddie meal lang. Yun lang yun. Tapos na yung live ko, issue easy. Ese pala. Issue boy easy. Tapos na yung live ko. Na-late ka. Ilangaw dito. Sige, papost ko po yan later sa TikTok para makita yung solution, okay? Bye-bye po. Yun lang. Lipat na kayo sa ibang live. Bye-bye po. Bye-bye. Yun lang po. Thank you. Yun lang.